Nagbabalik po ang ating programang Ito ang Kongreso. Alam niyo ho mga kaibigan, we're very fortunate to have with us today isang tao po na tunay na identified sa masa. Kasi naman ang kanyang mga magulang, pinalaki po siya na may puso para sa mga manggagawang Pilipino at para sa mga mahihirap. At tulad nga po natin, ako, kayo, at marami pang mga Pilipino, siya po ay isang tao na nagdaan sa maraming pagsubok at kontrobersya. At siya ang tunay na tinatawag na senador na anak ng masa. Bakit? Kasi marami po siyang mga ginawa sa kanyang trabaho bilang mambabatas na para sa Juan de la Cruz. Tulad na lang ng Magna Carta for Public Social Workers, Foster Care Act, Magna Carta for Women, ang UNIFAS, batas na nagbibigay ng dagdag na benepisyo sa ating mga senior citizens at ang batas na nagbibigay garantiya sa lahat ng mga persons with disability o PWD para madali silang maka-access sa social services ng pamahalaan. Wala pong iba kundi ang nag-iisang anak ng masa, Senator Jinggoy Estrada. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Kathy, at sa lahat ng nanonood dito sa programang ito. Magandang araw po sa inyo. Alam nyo, kami po'y natutuwa na makasama kayo at nagbigay kayo ng panahon sa amin. Kaya, umpisahan na natin. Kayo po ang principal author ng Kasambahay Law. Napakaganda pong batas ito. Ang tinutulungan ito at pinoprotektahan ay ang ating mga kasambahay na kung talagang maiimplementa ay malaki ang magagawa para sa kanila. Unfortunately, because of the LV Vergara case, nalaman natin there is so much to be done. Nalulungkot ba kayo dahil meron ng kasambahay nangyayari pa ito? Well, nalulungkot nga ako sa pangyayari kay LV Vergara at itong batas kasambahay has been enacted into law 10 years ago. That it prompted me to pass a law because of what happened to one of our kasambahay, si Bonita Baran, kung saan ay pinlansya ng amo ng kanyang mukha. So, fortunately enough, ay napakulong natin yung mag-amo. Nasentensyahan sila ng reclusion perpetua. Saan ngayon patungo ito? Ano ang tatahakin ng das ito? Well, hindi pa nga natatapos yung investigation. Siguro by next week magkakaroon ulit kami ng investigation dahil marami pa kami dapat malaman na kung ano mga pangyayari. Dahil hanggang ngayon ay pinagkakaila o dinidinay pa ng mag-asawa na talagang inflicted injuries to LV. Senator Jinggoy, maiba naman tayo. Alam kong pinag-uusapan niyo rin po itong reforma sa pensyon ng ating mga military and uniformed personnel. Yes. Tell us more about this. Lagi sinasabi ng ating mga economic managers, especially yung Secretary of Department of Finance, si Secretary Benjoc, no? Na kung sakasakaling hindi ma-resolve itong problema ng MUP pension, ay magkakaroon tayo ng economic collapse or fiscal collapse. So, syempre, medyo those statements were very, very disturbing. So, we had to act. No? We have to act. The economic managers have conducted several roadshows, umiikot sa mga military camps. So, nagkakaroon sila ng roadshows. But I still have to receive to accept their proposal so I can file a bill with regard to the MUP Pension Fund. But the AFP, under the leadership of Secretary Gilbert Chidoro, has already announced that they are not keen on having a mandatory contribution. Sa palagay ng sa point of view ng mga economic managers ng administration, there is no pension without contribution. Kasi I saw the point of Secretary Gilbert Chidoro at meron din siyang mahalagang punto that he wants to take up. I hope to pass this bill by the end of the year. Okay. Basta as long as the economic managers get their acts together. Ngayon, tunguhin naman natin ang isa pa sa mga inaabangan na bill ninyo, yung Eddie Garcia bill na magpoprotekta sa mga workers ng entertainment industry. You know, if I remember it right, your father, the former President Erap, has done a similar project. Ito pong MOWEL Fund. Yung Movie Workers Welfare Foundation, Yes. na itinatag way back 1975 to
to ease the plight of our movie workers. Yes. At tingin niyo po ba it will gain ground sa inyong mga kasama sa Senado? Alam mo, Cathy, apat kaming artista rito. Yes. Si Senator Robin, ako, Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, tsaka nandiyan si Senator Grace po, anak ng hari ng pelikulang Pilipino. Ito po. Nandyan si Senator Chis Codero, yung kanyang asawa ay miyembro rin ng showbiz industry. Marami kami dito. Senator Amy, patron ng Philippine movie industry. This is to protect the workers of the film industry. Napakarami hong mga may init na issue ngayon. Isa na dyan, yung sa West Philippine Sea, ang Philippines-China relations. Kasi growing yung sentimiento ng ating mga kababayan na enough dahil sa patuloy na transgressions ng China sa ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Yung personal niyo pong saloobin tungkol sa usapin ito. Mabait ka pa nga, sinabi mo transgression, ako sasabihin ko pabubuli ng China. I've been there. I went to one of our islands, one of our disputed islands sa West Philippine Sea, Pag-asa Island. And from a bird's eye view, makakita mo yung vessel ng China Coast Guard. Kung tinatanong mo kung meron pinangako ang tatay ko during his term na i-withdraw yung BRP Sierra Madre, there's no such thing. My dad did not promise. My dad never compromised to any Chinese government official. And that has been affirmed by Secretary Mercado. Are you saying, Senator Jinggoy, that we have to take bolder steps against China? Yes, we have to maybe talk to our allies. The debate goes on. Some are saying we cannot sacrifice our trade relations with China, but we have to protect our rights to our territories. Which comes first, if I may ask the hard question? Well, according to President Marcos, we will never surrender a square inch of our territory. But at the same time, we cannot fight China because we might be at the losing end. That's why we have to pass through all diplomatic channels. On that note, we'd like to ask for your final message for our program and to the Filipino people kasi marami po ninyo mga taga-suporta. Well, first of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to be interviewed, of course. And I hope you keep on watching. Lagi kayo manood ng Ito ang Kongreso. Para malaman ninyo kung ano po nangyayari sa ating bansa at para malaman nyo kung anong ginagawa ng inyong mga congressman at yung mga senador. Maraming salamat. Marami pong salamat. That's exactly our role here, to bring you closer to the Filipino people. Salamat po, Senator Jinggoy. Thank you. At sa susunod po muli.